Hi guys! Welcome back to my channel! So today's video papakita ko sa inyo uli ang trabaho ko dito sa Swiss Factory dito sa Switzerland. Na-vlog ko na rin ito noon, itong cheese na to. Iba-vlog ko na naman siya ngayon kasi paulit-ulit lang naman yung trabaho namin dito sa Cheese Factory. So, ang ginagawa ko dyan ay nagbabalot ako ng cheese na may palaman na truffle. Pasensya na kayo sa camera. Medyo malabo yung camera ko ngayon gawa nung ilaw. Sobra kasi daming ditong ilaw. So, ito nga habang nagbibideo ako, biglang dumating yung isa sa boss ko. Yung baga kong pagkatawagin sa atin ay isa sa manager ko. So, nakita niya na nagbablog ako, nagbibideo-video ako. So, nahuli niya ako na nagbibideo. Oh no. Natawa nga ako dyan kasi pagka niya uli, nakayuko na pala siya. So, yung time na to, hinihintay ko nga kung pagsasabihan niya ako na hindi pwedeng mag-video habang nagtatrabaho. Pero hindi naman niya ako pinagsabihan. Dito naman kasi sa trabaho ko sa Switzerland, ang mahalaga ay maayos yung trabaho at mabilis at nagtatrabaho. Okay lang yung mag-video basta nasa isang tabi lang yung camera. At basta tuloy-tuloy ang trabaho. Okay, tayo this is Miss Smiley. Sabi ko nga sa kanya dyan, nagbibideo ako para sa aking YouTube. Tatakloban ko na lang yung mukha niya ng smiley para hindi siya talaga makita dito sa video. Sabi niya kasi sa akin ayaw niya makita yung mukha niya dun sa video. Si Bima. Sabi ko nga sa kanya dyan ay salamat sa pagdala ng cheese dito sa taas, dun sa may malaking ref. Kasi ito yung cheese na kailangan namin dito. Ito yung cheese na binabalot ko ngayon. Yung mga amo ko nga dito ay talagang sobrang sobrang mababait sila at hindi sila masyadong istrikto. Basta maganda lang yung gawa mo at tuloy-tuloy ang trabaho. Naglalagay din kami sa sticker sa ibabaw. Yan yung pangalan ng cheese na nakalagay ay truffle labus. Ibig sabihin yung palaman niya ay may truffle. Yung labus yung pangalan ng cheese. Pagkatapos ko ng balutin at lagyan ng sticker na pangalan niya na sticker ay ilalagay ko naman siya dito sa may green na basket. Sobrang maingat nga ako sa paglalagay dyan pero syempre mabilis pa rin ang kilos kasi kailangan kong hindi siya mapirat kasi kung mapirat siya lalabas yung palaman at dun sa loob niya ay magkaka-mess yung ano nga tawag dun,
Yung mapipirat, yung palaman niya. Tapos lalabas yung palaman niya. Ganon. So, ito yung itsura ng cheese na may palaman na binabalot ko kanina. May palaman siya na cream cheese at saka may truffle din siya. Napaka-special. So, para siyang white hamburger. Pero ito ay cheese na pabilog. Ang form niya ay pabilog at malambot na cheese. Ito naman yung cheese na yun nga yung kanina na pinakita ko sa inyo na pabilog. Ito yung dineliver ng aking isa sa mga boss kanina, yung kaninang pabalik-balik sa camera. Inilagay niya sa isang kwarto na tinatawag kong malaking refrigerator kasi malamig doon kasi doon namin ini-stack yung mga kailangan namin, yung mga cheese, mga cream cheese, ganon. Dito naman sa kwartong pinagtatrabahuhan ko ay malamig din pero hindi katulad nung dun sa may malaking refrigerator, dun sa talagang pinaglalagyan ng mga pinag-iimbaka ng mga pagkain, ng mga cheese. Ang ginagawa ko naman ngayon dyan ay naglalagay ako ng mga expiration date dun sa pinakang ilalim ng cheese. Kasi itong ginagawa ko ngayon ay kailangan ng ipake ba? Ano ngayon yung order na siya, in order na siya. So kaya kailangan na namin lagyan ng expiration date para ready to pack na. Yung mga basket na ginagamit namin diyan ay inaanuhan ko muna siya lagi, dinidisinfect para sigurado ako na malinis yung paglalagyan ng mga product na mga natapos naming produkto. At syempre, lagi rin kami nagdi-disinfect ng kamay namin bago namin hawakan yung cheese or yung aming mga produkto dito. So, dito ko natatapusin ang aking vlog and thank you for watching and please like and subscribe and see you in my next video. Bye!